Jalana at Jel Quezon may injury kaya hindi naglalaro para sa UE, Cepada at Bangayan. Hindi naman pala lumipat ng NCAA. Update sa injury ni KKD, alamin. Pero bago yan ka-trending, gusto mo bang kumita ng pera sa paparating na laban ng Choco Mucho Pilipinas? Nandito si 1xBet, ang #1 sports betting site ng Pinas. Huwag magpahuli para makakuha ng as much as 7,000 pesos bonus sa una mong deposit. Kaya naman perfect din sa FIBA World Cup. I-click ang pinned comment below using your cellphone or laptop at gamitin ang ating promo code na 1xvolleyball. Kaya naman ka-trending, bet responsibly. Sa unang game ng UE Lady Warriors sa V-League, kung saan nila tinalo ang Enderun Colleges in just 3 sets, nabash ang koponan. Matapos na paglaruin lang ng mga coaches ay ang mga rookies nila mula sa Cal tulad nila Jelay Gajero at Casey Dongallo. Ikinainis ito ng madami na kung sino pa daw yung mga veterano na sa team at mga quote-unquote original UE players ay hindi nakitaan ng court time. Wala nga sa lineup ng UE sila Jalana at Jel Quezon, samantalang si Dara Nieva ay wala naman sa starting lineup ng Lady Warriors. Sinundan ito ng mga balitang tatalon na sa NCAA ang ilan sa mga players ng UE, nang sa ganon ay hindi pa din maubos ang court time nila given na mistulang ite-take over na ng Cal standouts ang karamihan sa court time ng Lady Warriors. Ito nga ay sila Casey Sifada at Van Bangayan na natulugang lilipat ng Letran. Mas nalungkot pa ang ilan dahil tila wala man lang pumigil sa kanila na umalis ng team. Pero good news dahil ayon sa ating source from the UE Volleyball Program, may mga dahilan kung bakit mas pinaglaro ng Lady Warriors coaches ang Cal players. Si Jalana ay may partial ACL tear habang si Jel Quezon ay may partial tear sa kanyang patella tendon at pareho nila itong nakuha sa nakalipas na UAAP Season 85. Sa ngayon, sila Lana at Quezon ay nag-undergo pa din ng kanilang injury rehabilitation at kasalukuyang din tinatapos ang kanilang on-the-job training. Si Cepada ay miyembro pa din ng UE Volleyball Program. Sa Instagram story nga ni Casey ay naka-UE uniform pa din siya at sinabing siya ay nasa second year college na. Samantalang si Bangayan naman ay nakafocus sa beach volleyball ng Lady Warriors. Kaya naman sa pagdating ng UAAP ay asahan ang intact at malalim na 14-woman lineup ng UE Lady Warriors. Mula sa update from the UE side ay tumalo naman tayo sa Pro League with an injury update tungkol kay Kim Kiana D. Nagtamo ng injury si KKD sa nakalipas na PVL Invitational Conference kung saan sa kalagitnaan ng semifinals match nila against Creamline ay inilabas siya mula sa playing court at magmula noon ay hindi na naglaro pa para sa F2 Logistics. Uunahan ko na kayo ka-trending, hindi nagtamo ng ACL tear si Kiana. Siya ay nagsuffer from a tendon injury na nakuha niya sa early part pa lang ng Invitational Conference. Kinailangang sumailalim ni KKD sa isang operation at kulang 1 linggo ding gumamit ng saklay si D. Sa ngayon, hindi na gumagamit ng saklay si Kiana pero kailangan pa niyang magpahinga ng ilang linggo bago simulan ang kanyang rehabilitation. Mahigit 1 buwan na nga lang ay magbubukas ng muli ang PVL All-Filipino Conference. Ang tanong na lang, sapat kaya ang oras para maging 100% physically at mentally fit si Kiana D para makapaglaro sa F2? Kung hindi, ano ang magiging kapalaran ng Cargo Movers sa paparating na torneo given that KKD is their top scorer? Ano ang mga magiging adjustment ni Coach Regine para muling makapasok ang F2 sa Final Four? So that's it for today's video ka-trending. Do not forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest ganap ng women's volleyball ng Pinas. Thanks for watching. Bye for now!